Isang gabi, lumabas ang isang babae upang uminom at sa hindi inaasahan ay nakita niya ang kanyang abusadong asawa. Labis siyang natakot kaya nagtago siya sa isang sulok, paulit-ulit na nagmamakaawa sa lalaking huwag siyang saktan. Ngunit matagal nang nawala ang pagkatao ng lalaki. Nang makita ito ng babae, dahan-dahan siyang gumapang papunta sa pintuan upang makatakas, ngunit ayaw siyang pakawalan ng kanyang asawa. Pinwersa siyang ihiga sa sahig at marahang pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig gamit ang panyo. Hindi na kinaya ng babae ang kawalang katarungan kaya sinubukan niyang lumaban, ngunit wala siyang laban sa lakas ng kanyang asawa. Hinawakan siya ng lalaki at itinulak sa ibabaw ng mesa. Sa puntong iyon, wala na siyang lakas upang lumaban, ngunit hindi pa rin tumigil ang kanyang asawa. Dahil dito, nagmadali siyang nagsabi na siya ay buntis. Ngunit sa halip na maawa, lalo pang naging mapaghinala ang lalaki. Bigla niyang inilabas ang kanyang sinturon at sinubukang hampasin siya. Dahil sa takot, dinampot ng babae ang kutsilyong malapit sa kanya upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit alam ng kanyang asawa na duwag siya, kaya't hindi ito natakot. Sa halip, sumugod ito upang agawin ang kutsilyo at itinapon siya sa sahig. Hindi na makagalaw si Onso sa puntong ito, ngunit patuloy pa rin siyang binubugbog ng asawa. Paulit-ulit siyang hinampas hanggang mawalan siya ng malay. Pagkagising ni Onso, nasa kamay na niya ang kutsilyong may dugo. Katabi niya ang walang buhay na katawan ng kanyang asawa. Sa harap niya ay may ilang pulis. Dahil dito, inaresto si Onso sa salang pagpatay sa asawa. Nang tanungin ng mga reporter, todo tanggi si Onso. Ngunit bigla na lamang sumugod ang biyenan niyang babae at binugbog siya sa harap ng lahat, at wala ni isang nakapigil dito. Sa huli, si Onso ay nakulong kahit walang kasalanan. At sa loob ng bilangguan, nanganak siya at doon pinalaki ang kanyang anak na babae. Ayaw niyang lumaki ito sa ganoong kapaligiran kaya't patuloy siyang umapila. Ngunit napakalinaw ng ebidensya kaya't walang abogadong gustong tumanggap sa kanyang kaso. Isang mamamahayag lamang ang nakapansin sa mga kaina-hinalang detalye ng kaso at sumulat sa kanya. Sinabi nitong voluntaryo siyang tutulong. Ilang beses siyang nagtangkang bisitahin si Onso sa kulungan, ngunit palaging tinatanggihan ng warden dahil umano sa pagtanggi ni Onso na makipagkita. Ang totoo, nabayaran na ng biyena ni Onso ang warden. Sa kawalan ng pag-asa, napilitang sumunod si Onso sa payo ng kanyang ama, aminin ang krimen sa pamamagitan ng pagsasabing pinahirapan siya ng asawa ng maraming taon at hindi na niya nakayanan. Kung makapagpapakita siya ng ebidensya ng pang-aabuso, maaari siyang patawan ng pinakamababang sentensya at makalaya agad. Ngunit nang magtungo ang ama ni Onso sa ospital upang humingi ng mga medikal na tala, natuklasan niyang binura na ang lahat ng record. Sa kabutihang palad, isang mabait na nurse na nakakita sa mga pasa sa katawan ni Onso ang kusang lumapit at nagboluntaryong tumstigo. Ngunit sa araw ng ikalawang paglilitis, hindi natagpuan ang saksi. Lumabas na nabayaran din siya ng biyena ni Onso. Kaya't pinagtibay ng korte ang unang desisyon, hinatulan si Onso ng 10 taon sa kulungan. Sa kabila nito, hindi siya sumuko. Hindi niya pinakinggan ang mga tagapagbantay ng kulungan at sinabi sa kanyang ama na gusto talagang tulungan ni Jimin, ang mamamahayag, si Onso kaya iniwan ng ama ni Onso ang isang sulat sa estasyon ng TV kung saan nagtatrabaho si Jimin. Pagkabasa ng sulat, agad na tumakbo si Jimin sa pinag-usapang tagpuan, ngunit ilang oras siyang naghintay nang hindi dumating ang ama ni Onso. Napag-alaman na lang na naaksidente ito sa daan papunta sa tagpuan. Nang malaman ni Onso ang balita at humiling na makalabas para pumunta sa ospital, huli na ang lahat, pumanaw na ang ama niya. Dahil sa pagkawala ng tanging taong tumulong sa kanya, napilitang tanggapin ni Onso ang katotohanang palalakihin niya ang anak sa loob ng kulungan. Sa panahong ito, dumalaw rin ang kanyang biyenan. Ngunit sa halip na galit, may bahid ng awa sa mga mata nito. Umiyak ito at nakiusap kay Onso na ibigay sa kanya ang bata. Sinabi nitong ang apo lamang ni Onso ang natitirang dugo ng kanilang pamilya, kaya aalagaan niya itong mabuti upang maging tagapagmana ng negosyo. Ngunit sariwa pa rin sa isipan ni Onso ang mapapait na alaala ng pagmamalupit ng biyenan sa kanya, kaya hindi siya mapanatag na iwan ang anak sa ganoong lugar. Di nagtagal, isang masamang balita ang dumating, isang gabi, bigla na lang nagkasakit ang anak ni Onso. Ayon sa doktor, nagkaroon ito ng hika dulot ng matagal na paninirahan sa lugar na may masamang kalidad ng hangin. Kung hindi siya maililipat sa mas maayos na kapaligiran, maaaring lumala pa ang kondisyon nito. Matapos ang matinding pag-iisip, napilitan si Onso na dalhin ang anak sa kanyang biyenan. Wala na siyang ama, at iyon na lang ang natitirang pag-asa. Umaasa siyang hindi ipapasa ng biyenan ang galit nito sa kanya patungo sa bata. Sa tulong ng gwardya sa kulungan, pinigilan ni Onso ang kanyang luha, nagpa-picture kasama ang anak, at ibinigay ito sa kanyang biyenan. Pagbalik niya sa kanyang silid sa kulungan, napuno siya ng kawalan, ngunit para sa kanyang anak, siya'y nagpakatatag taon-taon. Sa kabutihang palad, pinapadalhan siya ng mga larawan ng anak ng sekretarya ng biyenan niya, kaya kahit papaano ay nabawasan ang pangungulila niya. Mabilis lumipas ang panahon, 10 taon.
Sa wakas, nakalaya si Onso. Ang una niyang ginawa ay puntahan ang eskwelahan ng anak na nasa larawan. Sa wakas, nakita niya ang anak na labis niyang hinanap at inasam sa bawat araw at gabi. Biglang bumuhos ang ulan. Maingat na iniabot ni Onso ang isang payong sa batang babae. Nang makita ang anak sa harapan niya, hindi niya ito makuhang yakapin. Tumalikod na lang siya at tahimik na naglakad palayo. Ngunit biglang narinig ni Onso na tinawag ng bata ang salitang, Mama. Ramdam ni Onso ang kaba at agad siyang sumakay sa bus na sinakyan ng bata. Doon niya natuklasang ang batang nasa larawan ay hindi pala ang kanyang anak. Naloko pala siya sa loob ng 10 taon. Dali-dali siyang nagtungo sa bahay ni Chairman Kim, ang kanyang biyenan, at tinanong kung nasaan ang kanyang anak. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Chairman Kim, itinapon ko ang anak mo sa lugar kung saan wala nang makakahanap pa sa kanya. Galit na galit si Kim dahil pinatay daw ni Onso ang kanyang anak na lalaki, kaya nais nitong iparanas kay Onso ang parehong sakit. Hindi na kinaya ni Onso ang sakit. Nilapitan niya si Chairman Kim, sinakaw ito, at pinilit na ibalik sa kanya ang anak. Ngunit agad siyang pinigilan ng mga bodyguard at walang awa siyang pinalayas at itinapon sa pader, hanggang sa mawalan siya ng malay. Nagising si Onso sa ospital, ngunit agad siyang inaresto at dinala sa detention center dahil sa trespassing. Kinabukasan, muling nagtungo si Onso sa kumpanya ni Chairman Kim, lumuhad at nagmakaawa, humihiling na ibunyag kung nasaan ang kanyang anak. Sinabi rin niyang, hindi ko pinatay ang anak mo. Ngunit hindi siya pinakinggan at muling pinalayas. Walang magawa si Onso kundi hanapin si Secretary Jun, ang dating sekretarya ni Kim, upang tanungin tungkol sa anak. Ngunit lumipat na ito at hindi na matuntan. Lubos na nawala ng pag-asa si Onso. Isang araw, pumunta siya mag-isa sa puntod ng kanyang ama upang ilabas ang lahat ng sakit. Doon, aksidente niyang nalaman mula sa tagapamahala ng sementeryo na bawat taon, may isang taong nagdadala ng bulaklak sa libingan ng kanyang ama tuwing anibersaryo ng pagkamatay nito. Nagtungo si Onso sa flower shop kung saan siya nakakuha ng numero ng taong nag-order ng bulaklak. Agad siyang tumawag at nakuha ang address ng taong iyon. Sinundan niya ang address at nalaman niyang si Secretary Jun pala ang taong iyon. Nang harapin siya ni Onso, sinabi nitong wala siyang alam tungkol sa anak. Hindi tumigil si Onso at nanatili sa bahay ni Jun ng ilang araw. Ikinwento niya ang pinagdaanan niya sa loob ng 10 taon. Hindi pa rin ito nakumbinsi si Jun, hanggang isang gabi, nakatanggap ito ng tawag at nagmadaling umalis. Sinundan siya ni Onso at natuklasang may anak palang lalaki si Jun na nakaratay sa ospital. Doon, naramdaman ni Jun ang kabayaran ng kanyang mga kasalanan. Sa wakas, inamin niya ang totoo. Noong araw na iyon, matapos kunin ni Chairman Kim ang anak ni Onso, ayaw pala talaga nitong palakihin ang bata. Kaya binigyan nito ng malaking halaga si Secretary Jun para ayusin ang bata ng palihim. Kailangan ni Jun ng pera para sa pagpapagamot ng anak kaya pumayag ito. Gabi-gabi, sa gilid ng lawa na natatakpan ng usok, halos nagawa ni Jun ang krimen. Ang bodyguard sa dalampasigan ay labis ang kasiyahan nang makita iyon, at pagkatapos ay umalis. Nang marinig ang katotohanan ito, agad na nabigo si Onso ang 10 taon na paghihirap, sa huli ay nakamit niya lamang ang isang walang hanggang paghihiwalay. Kinabukasan, iniwan ni Onso ang isang liham sa bahay ni Secretary Jun at sinimulan ang kanyang plano para sa paghihiganti. Ngunit sa huli, wala pa ring nagawang masama sa inosenteng anak ni Secretary Jun. Agad ding bumiyahe si Secretary Jun papuntang ospital nang mabasa ang liham, napawi ang kanyang pag-aalala nang makita na ligtas ang kanyang anak. Ngunit saan na nga ba nagpunta si Onso? May naisip si Secretary Jun. Dali-dali siyang tumakbo palabas, sa pagkakataong iyon, nakarating na si Onso sa harap ni Chairman Kim nasa sementeryo siya, hinahangad niyang bisitahin ang anak. Nang biglang lumitaw si Onso sa likuran ni Chairman Kim hawak ang inihandang kutsilyo, at tahimik na lumapit sa kanyang likod. Pagkatapos ay ginamit ni Onso ang kutsilyo upang paluhurin si Chairman Kim patungo sa talampas. Dahil wala na siyang pwedeng mawala liban sa kanyang buhay, nais niyang mamatay kasama ni Chairman Kim, hindi niya inaasahan na darating ang bodyguard, pinalo siya sa likod gamit ang tungkod, hanggang sa tuluyang mawalan ng malay. Dinala si Onso sa ospital ni Secretary Jun. Pagkagising, agad niyang hinugot ang IV sa braso. Kahit gaano subukan ni Secretary Jun na pigilin siya, matatag ang determinasyon ni Onso na hanapin si Chairman Kim at ituloy ang kanyang paghihiganti. Dahil sa pangamba na baka manganib si Onso nagpasya si Secretary Jun na ay lahad ang katotohanan. Ikinwento niya na buhay pa pala ang anak ni Onso. Hindi raw niya nagawa noon na tuwirang gumawa ng masama rito dahil sa takot sa nais ni Chairman Kim kaya dinala niya ito palihim sa isang ampunan at di kalaunan ay inampun ito ng isang mag-asawa. Gamit ang address na ibinigay ni Jun, pinuntahan ni Onso ang bagong pamilya ng anak. Paglabas ng batang babae, agad itong nakilala ni Onso. Ginagamit pa rin ng bata ang kumot na gamit nito noong sanggol pa siya dahan-daang nilapitan ni Onso ang anak at niyakap ito habang humahagulgol.
Hindi siya itinaboy ng bata, bagkus ay pinayagan siyang haplasan ito. Ngunit agad dumating ang ama na nag-ampon sa bata at inalis si Onso. Siya pala ang reporter na nais tumulong kay Onso noon, ngunit hindi sila kailanman nagkita. Pinagdudahan niya si Onso at inusisa kung may masama itong balak. Ngunit ang bata ay hindi nagpakita ng galit. Sinabi niya sa kanyang ama, huwag nang palakihin ang issue. Nang umalis sila, ilang ulit pang lumingon ang bata kay Onso. Gabing iyon, naglakad mag-isa si Onso sa lansangan. Sa isipan niya, ang pag-asa na makasama ang anak ay muling nabuhay. Hindi niya makalimutan ang pakiramdam ng pagkakahawak sa kamay ng anak. Gusto na lang niyang tumigil ang oras sa sandaling iyon. Ngunit ngayon, isa pa rin siyang nag-iisang inang uhaw sa pagmamahal ng anak. Mula noon, madalas siyang magpunta sa paaralan ng anak. Tinitingnan niya ito mula sa malayo at lihim na sinusundan. Iyon na lamang ang tanging gusto niyang gawin sa buhay. Isang araw, nahuli siya ng anak niyang matalino. Doon lang sila opisyal na nagkausap. Ngunit ang bahagyang pag-atres ng bata ay parang punyal na tumarak sa puso ni Onso. Alam niyang hindi pa siya pwedeng lumapit sa anak. Ngunit tinawag siya ng bata at tinanong kung bakit siya umiiyak. Mahinang tugon ni Onso, kasi kamukha mo ang anak ko. Tumingin ang bata at inosenteng nagtanong, bakit ka umiiyak ng ganun? Sa tanong na iyon, tuluyang bumigay si Onso at humagulgol ng hindi makapagsalita. Tinawag na ang bata ng kanyang kapamilya at saka lamang natauhan si Onso. Gabing iyon, mag-isang naglakad si Onso sa daan, pinangarap ang masayang kinabukasang kasama ang anak. Ngunit bigla siyang napaisip, kaya kinabukasan, pinuntahan niya si Secretary June at humiling na makipag-usap sa ama ng kanyang anak upang ibalik ito sa kanya. Tinanggihan siya ni June. Sabi niya, masaya na ang bata sa bagong pamilya. Kung bigla na lang lalapit si Onso at sabihin siya ang tunay na ina, paano ito haharapin ng bata? Ngunit giit ni Onso, dahil sa anak ko, kinaya ko ang 10 taon. Ako ang nagdusa sa kasalanang hindi ko ginawa. Ngayon, gusto ko lang maging ina. Masama ba yun? Sa wakas, pumayag si June. Ngunit, napagtanto ni Onso kung gaano kahirap ang realidad. Nang isama siya ng broker upang maghanap ng bahay, natuklasan niyang wala siyang sapat na pera. Kailangan muna niyang maghanap ng trabaho. Bagamat natanggap siya sa isang paaralan, nang malaman na may criminal record siya, agad siyang tinanggihan. Wala siyang magawa kundi umalis. Halos lahat ng trabahong nais niya ay nangangailangan ng background check. Hindi siya pumasa kahit saan. Gabing iyon, bumalik siya sa tinitirhan ng anak at nakita kung gaano ito kamahal ng kanyang bagong pamilya. Labis ang naging kasiyahan ni Onso nang makita masaya ang anak niya sa ibang pamilya. Nang araw na iyon kinausap ni Secretary June ang ama na nag-ampon sa anak ni Onso, sinabi ni Onso sa kanya na napagdesisyonan na niyang sumuko. Sa mga nakalipas na araw, napagtanto niyang marahil ang hindi panghihimasok sa buhay ng kanyang anak ang pinakamainam na desisyon. At dahil nag-aalala siyang baka hindi niya makontrol ang sarili niyang damdamin, naghanda na siyang umalis. Gayunpaman, bago siya tuluyang lumisan, nais pa rin ni Onso na makita ang kanyang anak sa huling pagkakataon. Kaya't palihim niya itong sinundan. Ngunit sa pagkakataong ito, nadiskubre ni Onso na mayroong babaeng hamarang sa daan ng bata. Tumakbo ito at sinundan ng babae. Bumagsak ang babae sa isang interseksyon, at nagkaroon ng asthma attack si Yunghai. Wala siyang lakas upang gamitin ang telepono at nawalan ng malay. Sa kabutihang palad, dumating si Onso at sinalo ang anak. Dali-dali niya itong dinala sa ospital. Matapos makatanggap ng agarang lunas, sa kabutihang palad ay naging maayos ang kalagayan ng anak ni Onso. Sa mga oras na iyon, labis ang pagkabahala ni Jimin dahil hindi niya mahanap ang kanyang anak. Nag-aalala ang buong pamilya at nagsimulang maghanap sa lahat ng kalapit na eskinita. Sa wakas, sa surveillance camera sa labas ng isang restaurant, nakita ni Jimin ang eksenang tumatakbo ng mabilis ang kanyang anak habang hinahabol ni Onso. Agad niyang nakilala ang babae, siya ang estrangherang niyakap ang kanyang anak noong nakaraang araw. Bigla siyang kinabahan, iniisip na baka dinukot ang kanyang anak. Sinundan niya ang direksyong tinakbuhan ng bata habang tumatawag sa telepono nito. Doon niya nalaman na naiwan pala ng bata ang cellphone sa ilalim ng isang paso ng bulaklak. Lalo siyang nag-alala kaya't agad silang nagpunta sa himpilan ng pulis upang i-report ang insidente. Nagsimula na ring maghanap ang mga pulis. Sa oras ding iyon, nakatanggap si Jimin ng tawag mula sa isang kaibigan na nagsabing nakita ang kanyang anak sa ospital sa kabilang bayan. Habang nagbabayad si Onso ng hospital bill, wala na si Yungha sa kama, kaya agad siyang tumakbo upang hanapin ito. Sa kabutihang palad, hindi pa ito nakakalayo. Gusto sanang malaman ni Onso kung bakit tumakbo si Yungha, ngunit pagbanggit pa lang niya sa babae, biglang naging balisa si Yungha. Dumating si Jimin na minamaneho ang kanyang sasakyan at nadatnan ang anak niyang umiiyak. Akala niya ay sinaktan ito kaya't galit na galit siyang lumapit kay Onso at tinakat ito. Dahil sa takot, napaupo si Onso sa lupa at tinakpan ang kanyang mga tainga. Pinagalitan siya ni Jimin, at dumating na rin ang mga pulis.
Nang magtangkang magpaliwanag si Onso na siya ang tunay na ina ni Yung-ha, bumaba si Yung-ha mula sa sasakyan kaya hindi na niya naituloy ang kanyang sasabihin. Dinala sa himpilan ng pulis si Onso, habang si Jimin naman ay dinala si Yung-ha sa ospital. Doon, aksidente niyang nakita sa bag ni Onso ang isang tiket sa tren. Lalo siyang natakot sa ideyang muntik nang madala palayo ang kanyang anak. Samantala, sa presinto, pinilit ni Onso na ipaliwanag na hindi siya ang dahilan kung bakit tumakbo sa kalsada si Yung-ha, kundi ang isang babae. Hinabol lang daw niya ito dahil nag-aalala siya. Ngunit nang makuha ng mga pulis ang impormasyon ni Onso at nalaman ang kriminal na record nito, hindi sila naniwala sa kanyang paliwanag. Sa ospital, pagmulat ng mata ni Yung-ha, agad nitong sinabi kay Jimin na hindi masamang tao si Onso. Ipinaliwanag pa niya na sinabi ni Onso na kamukha siya ng nawawala nitong anak kaya sinusundan lamang siya nito. Lalong nagalit si Jimin. Akala niya ay ginagamit ni Onso ang kwento upang linlanggan ang kanyang anak. Kaya't mahigpit niyang pinaalalahanan si Yung-ha na huwag basta-basta magtitiwala sa mga estranghero. Ngunit nanindigan si Yung-ha, hindi masamang tao si Onso. Tinanong ni Jimin kung bakit siya tumakbo noong araw na iyon. Ngunit hindi makapagsabi ng totoo si Yung-ha. Alam kasi niya kung sino talaga ang dahilan ng kanyang takot, ang babaeng ayaw kailanman banggitin ng kanyang ama. Kinabukasan, dumalo si Jimin sa isang event at sa hindi inaasahan, nakita niya roon ang babaeng iyon, si Sami. Nagkatinginan sila at kapwa nabigla. Mababakas sa kanilang mga mata na may malalim na nakaraan sila. Si Sami ay ang dating asawa ni Jimin. Marami ng taon ang lumipas, dati silang masayang mag-asawa. Dahil baog si Sami, nag-ampun sila ng batang babae na kapwa nila minahal. Ngunit habang inaalagaan ng bata, iniwan ni Sami ito sa loob ng nasusunog na bahay dahil sa kanyang kapabayaan. Bagamat galit na galit si Jimin, pinatawad niya ito. Ngunit ng isang araw, maagang umuwi si Jimin mula sa business trip, na diskubre niyang pinagtaksilan siya ni Sami. Hindi na niya ito napatawad at tuluyan silang naghiwalay. Ngayon, isa ng manager ng isang sikat na atleta si Sami at bumalik na sa Korea. Mahal pa rin niya si Jimin at sabik na makita ang anak. Umaasa siyang maaari nilang balikan ang nakaraan. Ngunit malinaw pa rin kay Jimin ang lahat ng nangyari, kaya't hindi niya matanggap ang pagbabalik ni Sami. Papalayo na sana siya nang sabihin ni Sami na nakita na niya ang kanilang anak. Siya rin ang dahilan kung bakit tumakbo si Yung-ha sa kalye. Pagbalik ni Jimin sa kumpanya, nakatanggap siya ng balita mula sa pulis, na patunayang inosente si Onso. Doon niya napagtanto na maling-mali siya at nasaktan niya ang isang mabuting tao. Agad siyang nagtungo sa presinto at nadatnan si Onso na naglalakad mag-isa sa ulan. Nilapitan niya ito at iniabot ang payong. Matapos ihatid si Onso pauwi, humingi siya ng tawad at nagpasalamat. Inanyayahan niya si Onso na sumama sa kanila ni Yung-ha sa isang picnic kinabukasan sa probinsya. Nag-alinlangan si Onso at tinanggihan ang paanyaya. Ngunit habang papalayo siya, bumigat ang kanyang mga hakbang. Sa huli, hindi niya na rin alam kung anong nagtulak sa kanya, ngunit bumalik siya at tinanggap ang paanyaya. Kinabukasan, sa kauna-unahang pagkakataon, nag-ayos si Onso ng sarili at humarap kina Yung-ha at Jimin. Nagmaneho silang tatlo papunta sa probinsya, kumuha ng maraming litrato, at nagsimula ng barbecue. Ipinamalas ni Onso ang kanyang husay sa pagluluto, at humanga sa kanya si Yung-ha at Jimin. Habang nag-uusap sila ni Jimin, nalaman ni Onso na hiwalay na pala ito at wala pang asawa. Masaya ang buong araw nila. Nang makatulog si Yung-ha sa sasakyan, nalaman niyang kailangan ng bumaba ni Onso. Agad siyang nagpahinto sa ama at tumakbo palapit kay Onso. Bumulong si Yung-ha sa kanya, kapag namimiss mo ang anak mo, pwede mo akong puntahan. Sabi mo, kamukha ko siya. Kung nakakatulong iyon para gumaan ang loob mo, masaya akong andito ako sa tabi mo. Ang simpleng pahayag na iyon ay tumimo sa puso ni Onso. Hindi na siya makaalis sa damdaming iyon. Isang matapang na kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan, gusto niyang maging tunay na ina ni Yung-ha, maging asawa ni Jimin. Kahit bilang ina-inahan lang, basta't makasama niya ang anak araw-araw, handa siyang gawin ang lahat. Kaya't sinimulan ni Onso ang pagbabago sa kanyang sarili. Sa event kung saan nagre-report si Jimin tungkol sa Cherry Blossom Festival, dumating si Onso na ibang-iba na ang anyo. Napatingin si Jimin sa kanya na may panibagong pagtingin. Simula noon, nagkataon na palagi silang nagkikita, at sa mga sandaling iyon, unti-unting umusbong ang damdamin nila para sa isa't isa. Unti-unti nang nalalapit ang katuparan ng layunin ni Onso na maging madrasta ng kanyang sariling anak. Ngunit sa mga oras na iyon, hindi niya alam na may isang pares ng masasamang mata ang lihim na nagmamasid sa kanya. Ipina-investiga ni Chairman Kim ang impormasyon tungkol sa anak ni Yoon-soo at natuklasan niya na may kasaysayan ito ng hika. Sa sandaling iyon, agad na naalala ni Chairman Kim ang panahong iniwan ni Onso ang kanyang anak upang palakihin ng iba, dala ng kawalan ng magawa. Sa pag-alala niyang ito, lalo pa siyang naghinala, sigurado siyang anak ni Onso ang batang iyon.
Kaya't agad siyang nagtungo sa dating asawa ni Jimin na si Sammy at sinadyang banggitin ang tungkol sa pamilya. Ayon kay Chairman Kim, mahal na mahal din daw ni Jimin ang kanyang ampon. Sa kanilang pag-uusap, sinabi rin ni Chairman Kim na labis niyang hinahangaan si Sammy sa kanyang marangal na desisyong mag-ampon. Bigla niyang binanggit na gusto niyang makita ang litrato ni Youngha noong maliit pa ito. Masayang-masaya si Sammy at ipinakita ang litrato mula sa kanyang cellphone. Sa litrato, napansin ni Chairman Kim ang isang pamilyar na kumot na nakabalot sa bata, ang parehong kumot na ginamit ni Onso nang ibigay niya ang kanyang anak kay Chairman Kim noon. Ayon kay Sammy, ito rin daw ang kumot na nakabalot sa bata noong araw na inampon nila ito, baka raw may amoy pa ng ina kaya't hindi ito maiwang itapon ni Youngha kahit lumipas na ang maraming taon. Sa puntong ito, tuluyan nang nakumpirma ni Chairman Kim na anak nga ni Onso si Youngha. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag si Onso mula kay Jimin. Pinapapunta siya sa paaralan upang sunduin ang kanyang anak. Labis ang tuwa ni Onso. Ngunit pagdating niya sa gate ng paaralan, nakita niyang paalis na si Chairman Kim kasama si Youngha. Walang pag-aalinlangan, hinarang agad ni Onso si Chairman Kim. Nagkunwaring nagpapaliwanag si Chairman Kim na nakita lang daw niya ang cute na bata at gusto lang niya itong bigyan ng regalo. Sinadya pa niyang sabihing mukha raw sobrang nag-aalala si Onso, parang totoong ina. Agad namang tumugon si Onso, anak ito ng lalaking karelasyon ko. Siyempre, gusto kong alagaan siya. Alam ni Chairman Kim ang tunay na dahilan, pero sa pagkakataong ito, hindi na niya ito pinilit pa. Nakamit na niya ang gusto niya, ang buhok ni Youngha. Ngunit muling dumating ang gulo kay Onso. Selos na selos si Sammy nang makitang lalong lumalapit ang relasyon ni Onso sa dati niyang asawa. Kaya't hinarap niya si Onso at binatikos ito sa pagpapakitang tila walang saysay ang presensya ng tunay na ina ni Youngha. Ayon kay Sammy, ginagamit lang daw ni Onso ang kabaitan nito kay Youngha upang akitin si Jimin. Kaya't mariin niyang sinabi na umalis na si Onso at huwag sirain ang muling pagsasama ng pamilya nila. Ngunit sa harap ng tahasang deklarasyon ng digmaan ni Sammy, hindi umatras si Onso. Hindi niya ikinila ang mga sinabi ni Sammy. Ayon kay Onso, ginagawa niya ito dahil gusto niyang makuha si Jimin. Bago siya umalis, sinabi niya kay Sammy na handa siyang magbayad ng anumang halaga para dito. Labis ang galit ni Sammy matapos marinig ito, pero wala siyang magawa. Sa art competition na pinondohan ng kumpanya ni Chairman Kim, nanalo ng unang gantimpala ang anak ni Jimin. Magkasamang dumalo sina Jimin at Isu sa awarding. Sa likod ng entablado, nakatayo si Sammy, pinagmamasdan ng masayang itsura ng tatlo. Lalo siyang pinangibabawan ng galit. Sa mga oras na iyon, lumapit sa kanya si Chairman Kim at sinabing napakahirap nang maibalik ang dati niyang pwesto. Nabigla si Sammy. Agad namang inilabas ni Chairman Kim ang isang DNA test result. Pagkabasa niya nito, labis ang pagkagulat ni Sammy, dahil doon niya lamang nalaman na si Onso pala ang tunay na ina ni Youngha. Sa sandaling akala ni Sammy na hindi na siya makakabalik kay Jimin, biglang nagsalita si Chairman Kim, makatutulong ako sa iyo. Samantala, tahimik at mapayapa ang relasyon ni Onso at Jimin. Ramdam ni Onso ang taos-pusong pagmamahal ng lalaki. Unti-unti ring naghihilom ang sugat sa puso ni Jimin, na minsang nasaktan ng taong pinakamamahal niya. Unti-unti siyang nagiging mas malapit, mas mainit. Ngunit kahit magkasama sila, hindi lubos na masaya si Onso. May alitan sa kanyang kalooban. Hindi niya alam kung tama ba o mali ang pagsisinungaling niya upang makuha ang loob ng isang taong nasaktan na sa pag-ibig. Natatakot siyang dumating ang araw na mabunyag ang lahat at muling masaktan si Jimin, at sa isiping iyon, hindi siya mapalagay. Isang araw, pag-uwi ni Jimin, may nakita siyang dokumento sa kanyang mailbox. Pagkabukas niya, laman nito ang mga lumang litrato ni Onso at ng kanyang anak noong maliit pa ang bata. Hindi niya maintindihan kung bakit may ganoong larawan si Onso, na kuhang-kuha noong panahon bago pa man niya ampunan si Youngha. Nagsimulang kumulo ang isipan ni Jimin. Naalala niya kung paanong naging mabait si Onso kay Youngha nitong mga nakaraang araw, nang walang dahilan. Nagsimula siyang magduda sa pagkatao ni Onso. Kinabukasan, pinuntahan niya ang mailbox kung saan niya natanggap ang litrato. Mula sa kamera na malapit doon, natuklasan niyang si Sammy, ang dating asawa niya, ang nagpadala ng larawan. Agad siyang nagtungo sa bahay ni Sammy. Inasahan na ni Sammy ang pagdating ni Jimin, kaya't labis ang tuwa niya. Ngunit hindi na nagpaligoy-ligoy si Jimin at agad na ipinakita ang litrato. Diretsahang inamin ni Sammy na siya nga ang nagpadala. Sinabi rin niyang si Onso ang tunay na ina ni Youngha at sinadya lang nalapitan si Jimin para makasama ang anak. Sa madaling salita, si Onso raw ang naglalaro sa damdamin ni Jimin. Ngunit ang hindi inasahan ni Sammy, kahit pa alam na ni Jimin ang totoo, na si Onso nga ang tunay na ina ng kanyang anak, hindi siya sumang-ayon sa mga akusasyon ni Sammy. Na para bang pinaglalaroan lang ni Onso ang damdamin niya, gayunman, buong tapang pa rin siyang tumayo para protektahan si Onso. Ngunit pagkatapos nilang maghiwalay, mag-isang naglakad si Jimin sa kalsada, lubhang litong-lito.
Nang gabing iyon, habang sabay na naghapunan ang tatlo, nakatitig si Jimin kay Onso na may magkahalong emosyon. Samantalang si Onso, tila hindi man lang napansin ang pagbabagong iyon sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, pumunta si Onso sa kanyang silid at nadatnan si Jimin na nakaupo sa kama, hinahaplos ang kumot ng bata. Kaya lumapit siya at umupo rin. Hindi inaasahan, biglang nagsalita si Jimin at sinabing luma na ang kumot na iyon. Nang ampunan daw si Yongha, ito ang nakabalot sa kanya. Hinala niya, iniwan ng ina ang kumot na iyon para sa bata. Nais daw niyang bilhan ng bago si Yongha, pero tumanggi ito. Aniya, kailangan niya iyon para makatulog. Labis iyong ikinalungkot ni Jimin at sumakit ang kanyang puso. Anong klaseng magulang ang kayang iwan ang ganitong kay amang anak? Tanong niya, napahiya si Onso. Buti na lang at dumating si Yongha sa tamang oras kaya naibsan ang tensyon. Pag-uwi na nila, agad na sinamahan ni Jimin si Yuno hanggang gate. Nang magpaalam si Onso, inamin niya ang damdamin niya para kay Jimin, ngunit ito'y lalo lang nitong kinadismaya. Kung totoong mahal nila ang isa't isa, dapat ay hayaan na lang daw ang relasyon nila na umusad. Pagkasabi noon, agad niyang hinayla si Onso paakyat. Pagkapasok nila sa silid, dahan daw ang hinubad ni Onso ang kanyang damit, ngunit si Jimin ay tumulong pa sa pagangat ng kanyang blusa. May pag-asa pa rin siya para kay Onso, kaya inilabas niya ang isang larawan at ipinakita sa kanya. Ang batang hawak ni Onso sa litrato ay ang kasalukuyang anak niya. Sinabi niyang handa siyang tumulong, basta't sabihin lang. Ang totoo, na ang batang iyon ay anak ni Onso. Ngunit hayagang sinabi ni Onso na alam na niya ang lahat mula pa noong una. Kaya siya lumapit kay Jimin ay para magkaroon ng pagkakataong makasama ang sarili niyang anak. Sa sandaling iyon, lubos na nawalan ng pag-asa si Jimin. Akala niya si Onso ang tadhanang ibinigay ng Diyos sa kanya, pero ang totoo, isa lang pala itong masusing plano. Pakiramdam niya isa siyang hanggal na ginamit at niloko. Tinawag pa niya si Onso na malupit, na iniwan ang anak ng napakaraming taon, kaya wala siyang karapatang tawaging ina. Susubukan sanang ipaliwanag ni Onso ang kanyang kalagayan noon, pero ayaw na siyang paniwalaan ni Jimin. Tumalikod ito at malamig na umalis. Dahil dito, tuluyang naghiwalay ang dalawa. Matagal nang hirap si Onso makakita ng pag-asa, pero ngayon muling gumuho ang lahat. Mas lumala pa ang sitwasyon ng puntahan ni Chairman Kim si Secretary Jun, na matagal nang tumutulong kay Onso. Isiniwalat niya ang pagtataksil ni Jun 10 taon na ang nakalipas. Inutusan niya itong tapusin na ang bagay na hindi nito nagawa noon. Tumanggi si Jun, ngunit ginamit ni Chairman Kim ang anak nitong nakarete sa ospital upang takutin siya. Wala siyang nagawa kundi pumayag, ngunit pansamantala lang ito para maprotektahan ang anak niya. Kinabukasan, muling nagtungo si Secretary Jun sa opisina ni Chairman Kim. Ngayon, handa na siyang makipagkasunduan. May inilabas siyang recording at sinabing sapat ang nilalaman nito upang mapatunayan ang mga kasalanan ng chairman. Pinakinggan ito ni Chairman Kim pero kalmado lang siya, dahil kung iyon lang ang ebidensya, hindi siya maaaring arestuhin. Ngunit pagkatapos, inilabas ni Secretary Jun ang isang makapal na tumpok ng ebidensyang matagal na niyang naipon. Pagkatapos niya itong basahin, nagsimula siyang kabahan. Agad namang inilabas ni Secretary Jun ang mga ebidensyang iyon upang takutin siya at umaasang magiging ligtas na ang lahat sa hinaharap. Kasabay nito, binalaan din niya si Chairman Kim na huwag ng manggulo kina Isu at sa anak nito. Tila nalutas na ang problema, ngunit alam ni Secretary Jun na hindi basta-basta susuko si Chairman Kim. Kaya bilang pag-iingat, nagpasya siyang sabihin kay Jimin at Onso ang kanyang sikreto. Alam niyang naghiwalay na ang dalawa, kaya tinawagan muna niya si Jimin at sinabing may mahalaga siyang ibubunyag. Pagkatapos, tinawagan din niya si Onso at niyaya ito upang mag-usap. Kada rating pa lang ni Onso sa tagpuan nang magkasalubong sila ni Jimin, na naroon din. Akala ni Jimin, gumagawa lang ulit ng pagkana si Onso, isang kunwaring pagkakataon upang magtagpo sila. Ngunit bago pa man makapagsalita si Onso upang magpaliwanag, biglang may bumagsak mula sa itaas, si Secretary Jun, na sana'y magbubunyag ng lihim ni Chairman Kim. Napasigaw si Onso nang makita ito, at agad namang tumawag ng ambulansya si Jimin upang tulungan siya. Dinala ni Jimin si Onso sa ospital, pagkatapos ay umalis din siya. Kinabukasan, nakakita si Jimin ng abiso mula sa pulisya na kinumpirmang si Secretary Jun ay kusa raw na nagpakamatay. Labis iyong ipinagtaka ni Jimin, paanong mangyayari iyon kung siya mismo ang tumawag at nagsabing may ibubunyag, pero hindi man lang ito nakausap. Dahil dito, agad siyang nagtungo sa presinto at ipinaliwanag ang buong pangyayari sa mga pulis. Nandoon din si Onso, na nagpupumilit ding patunayan na hindi ganoon ang kwento ni Secretary Jun. Ngunit batay sa nakita sa lugar ng insidente, walang anumang ebidensyang magpapatunay na may ibang taong nanakit sa kanya, kaya't iyon lamang ang naging desisyon ng mga pulis. Nang makita ito, naramdaman ni Jimin na wala nang saysay ang karagdagang paliwanag pa. Gayunman, hindi pa rin siya mapakali at maraming tanong ang gumugulo sa kanyang isipan.
Dahil dito, agad siyang nagtungo sa mismong lugar ng insidente. Doon, napansin niyang may isang truck na nakaparada hindi kalayuan, sa tapat ng gusali. Agad niyang tinungo ito at tinawagan ang may-ari ng sasakyan. Matagumpay niyang nakuha ang datos mula sa dashcam ng sasakyan. Gaya ng hinala niya, may nakita siyang kakaiba sa video sa mismong oras ng insidente. Kaya muling bumalik si Jimin sa presinto at ipinakita ang video sa mga pulis. Malinaw sa video na pagkatapos bumagsak ni Secretary Jun, biglang umilo ang sensor light sa pasilyo. Patunay ito na may ibang tao sa pinangyarihan ng insidente. Batay sa nakuhang ebidensya, napagpasyahan ng pulisya na muling imbestigahan ang mga empleyadong pumasok at lumabas ng gusali noong panahong iyon. Pagbalik ni Jimin sa TV station, sinabi ng kanyang kasamahan na 10 taon na ang nakalilipas, si Secretary Jun ay naging matalik na sekretaryo ni Chairman Kim. Doon niya naalala ang tawag ni Secretary Jun, na may ibubunyag ito ukol kay Chairman Kim. Posible kayang may kaugnayan ang pagbagsak ni Secretary Jun sa lihim na iyon. Bukod pa rito, aksidente niyang nalaman mula sa kanyang boss na 10 taon na pala siyang special reporter at inilipat sa isang foreign agency sa rekomendasyon mismo ni Chairman Kim. Sadya pala itong ginawa ni Kim, dahil noong taon ding iyon ay may natuklasan si Jimin na kainahinala sa kaso ng pagpatay sa anak ni Chairman Kim ng sariling manugang. Nakatanggap pa siya ng liham mula sa mismong may sala, humihingi ng tulong at sinasabing na frame lamang siya. Ngunit hindi pa man natatapos ang investigasyon, inilipat na agad si Jimin sa ibang lugar. Bukod pa rito, ilang beses siyang nagtungo sa kulungan upang bisitahin ang may sala, na paulit-ulit na humihingi ng tulong sa kanya, ngunit tinanggihan ito sa bawat pagkakataon. Habang inaalala ang lahat ng ito, agad niyang tinawagan ang kanyang kaibigan sa himpilan ng pulisya. At hiniling niya sa kaibigan niyang iyon na ipadala sa kanya ang impormasyon tungkol sa taong pumatay sa anak ni Chairman Kim 10 taon na ang nakalilipas. Pagkabukas niya nito, natuklasan ni Jimin na ang salarin noon ay nagpakilala bilang si Han Juan, at ang taong humingi ng tulong sa kanya noon ay walang iba kundi si Onso. Agad siyang nagmadaling umuwi at kinuha mula sa kahon ang sulat ng mamamatay tao na humihingi ng tulong mula noong taong iyon. At totoo nga, si Onso ang nagpadala nito. Dahil dito, sinimulan niyang silipin muli ang mga case files mula 10 taon na ang nakaraan. Ngunit hindi niya maunawaan kung bakit tuwing pinupuntahan niya si Onso sa kulungan noon, lagi siyang tinatanggihan nito. Ang lider na nasa tabi ni Jimin agad na nagbigay ng paliwanag, aniya, tiyak na nagsisinungaling si Onso at wala itong may pakitang ebidensya, kaya natakot itong harapin si Jimin. Habang nawawala na ng pag-asa si Jimin, nakatanggap siya ng tawag na nagpapamit sa kanya. Pagpunta niya sa tagpuan, ang dumating ay isang sikat na atleta na kamakailan lang bumalik sa bansa, ang dating asawa ni Jimin ang naging manager nito. Bukod pa roon, matagal na pala siyang tagahanga ni Onso. Dahil namatay ang kanyang mga magulang, si Yeonjun ay kinupkup ng mga kamag-anak na malamig ang pakikitungo sa kanya. Noon, ang kapitbahay niyang si Onso lamang ang nagbigay sa kanya ng init at kabutihan, ang tanging magandang alaala ng kanyang kabataan. Kaya nang makabalik siya sa bansa, ang layunin niya ay alagaan si Onso habang buhay. Ngunit alam ni Yeonjun na wala sa kanya ang puso ni Onso, kaya hindi niya ito pinilit. Ibinigay ni Yeonjun kay Jimin ang isang file, ito raw ang nakuha niya sa bahay ni Onso. Hiningi niya kay Jimin na huwag agad husgahan si Onso at basahin muna ang laman bago magsalita. Idinagdag pa niya na hindi alam ni Onso na dinalaw niya si Jimin. Gayunpaman, bago pa mabasa ni Jimin ang nilalaman ng file, dumating si Onso. Ipinaliwanag niya na hindi niya ginustong iwan ang anak, kundi nalin lang siya ni Chairman Kim. Kinwento rin ni Onso kay Jimin kung paano inutusan ni Chairman Kim si Secretary Jun na patayin ang anak niya bilang paghihiganti sa kanya. Nang marinig ito ni Jimin, tila hindi siya makapaniwala. Anong klaseng lola ang gagamit ng sariling apo para gumanti? Dagdag pa niya, bukod dito, may kinikimkim na galit si Jimin kay Onso, kaya inisip niyang baka ginagawa lang iyon ni Onso para kawan siya. Pag-uwi niya, binasa ni Jimin ang laman ng file, lahat ng ito ay mga liham ni Onso mula sa kulungan na humihingi ng tulong sa kanya. Ngunit lahat ng liham ay ibinalik. Noon lang niya napagtanto na kailanman ay hindi sumuko si Onso sa paglilinis ng kanyang pangalan. May isang taong sadya talagang hamarang sa lahat ng paraan niya. Kaya posibleng nagsasabi ng totoo si Onso. Unti-unting naniwala si Jimin sa mga sinabi ni Onso. Kinabukasan, sa press conference ng grupo ni Chairman Kim, tumayo si Jimin at sinadyang magpasalamat sa kanya sa pagkakahirang sa kanya bilang special reporter 10 taon na ang nakaraan. Pagkatapos ay binanggit niya na iniimbestigahan niya noon ang kaso ng pagkamatay ng anak ni Kim, ngunit bigla siyang inilipat. Bukod pa roon, nabanggit din niya ang tungkol kay Secretary Jun na dapat sana'y magbubunyag ng impormasyon, ngunit biglang nagbago ng isip. Dalawang insidente, 10 taon ang pagitan, ngunit parehong parang may gumagawa ng paraan upang itago ang katotohanan. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Chairman Kim.
Alam niyang siya ang pinatatamaan ni Jimin, pero dahil nasa harap siya ng maraming mamamahayag, pinigilan na lang niya ang galit. Pagka-uwi niya, tuluyan na siyang nabaliw sa galit at nagpasya siyang gantihan si Jimin. Sa kabilang banda, nang mabalitaan ni Onso na may sakit ang kanyang anak, palihim siyang bumisita rito. Nahuli siya ni Jimin, pero sa pagkakataong ito, hindi na siya pinigilan. Ngunit bigla ring dumating ang isang hindi inaasahang panauhin, si Chairman Kim na naghahangad ng paghihiganti. Walang hiya siyang nagsabing dumalaw siya sa kanyang apo at sinabing kukunin niya ito bilang lola. Pagkatapos ay hinarap niya si Onso at sinabing siya ang pumatay sa anak niya, kaya wala siyang karapatang nandoon. Buti na lang at humarap si Jimin. Sinabi niyang mahal niya si Onso kaya may karapatan itong naruroon. Bagamat makapangyarihan si Chairman Kim, wala naman siyang sapat na dahilan kaya hindi siya makakilos laban sa kanila ng lantaran. Kaya wala siyang nagawa kundi hayaan muna ito. Ngunit bago siya umalis, sinabi niyang tiyak na babalik siya. Sa mga sandaling ito, nasa loob ng silid ang pamilya ni Jimin. Narinig nila ang ingay at agad binuksan ang pinto upang lumabas, ngunit pagkalabas nila, hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Si Young-ha, na may sakit, ay nakita si Onso na papalapit at agad siyang tumakbo at niyakap ito ng mahigpit. Sa panahong biglaang nawala si Onso, labis niya itong hinanap at namimiss. Sa kabila ng mga banta ni Chairman Kim, hindi pa rin malimutan ni Jimin na niloko siya noon ni Onso. Pero para sa kaligtasan ng kanilang anak, nagkasundo sila ni Onso na pansamantala silang mamuhay bilang magkasintahan. Kinabukasan, sinimulan ng pulisya ang investigasyon sa mga empleyadong pumasok at lumabas ng gusali. May natuklasan silang mahalagang detalye, nang pumasok si Secretary Jun sa gusali, may dala siyang isang folder. Ngunit nang umalis, ang folder ay hawak na ng ibang tao. Sa kasamaang palad, madilim ang lugar kaya't hindi nila malinaw na nakita ang mukha ng taong iyon. Samantala, mabilis na kumilos si Chairman Kim. Nagpanggap siyang isang babaeng negosyanteng may kawanggawa at tinanggap ang isang panayam mula sa istasyon ng TV. Sa panayam, sinadya niyang banggitin na ang anak niyang lalaki ay pinahamak ng kanyang manugang 10 taon na ang nakalilipas. Nagkunwari siyang umiiyak, nagpapakitang labis ang kanyang dalamhati. Sa ilalim ng pakikiramay ng host, agad niyang pinakita ang galit sa mukha at ibinunyag ang isang lihim. Ayon sa kanya, 10 taon na ang nakalilipas, ang masamang manugang niya raw ay nagsinungaling na buhay pa ang kanyang apo. Ngunit ang totoo, iniwan lang pala ang bata at kamakailan lang niya nalaman na buhay ito at inampon ng iba. Hindi lang daw inagaw ng kanyang manugang ang kanyang apo sa anak, kundi pati siya at ang kanyang apong babae ay pinaghihiwalay pa. Pagkalabas ng balitang ito, nagulat ang mga TV stations sa revelasyon. Hindi nagtagal, may nakakuha ng address ng manugang ni Chairman Kim, at para mauna sa balita, nag-uunahang dumagsa roon ang mga reporter. Habang nangyayari ito, si Onso ay nasa bahay at nanunood ng live stream. Alam niyang may malaking gulong darating sa kanya, kaya't agad siyang naghanda upang umalis. Ngunit paglabas pa lang niya ng pinto, nakita niya ang maraming reporter na nakaharang sa bungad ng eskinita. Napilitan siyang tumakbo papasok sa looban, pero doon naman ay may isa pang grupo ng reporters na paparating. Habang hindi niya alam kung saan tatakbo, may isang kamay mula sa kanyang likuran ang biglang humila sa kanya papasok sa isang kotse. Ang taong iyon ay si G. Dinala siya nito palayo mula sa lugar. Pagka-uwi, sinabi ni G kay Onso na siya ang abogadong gustong tumulong sa kanya 10 taon na ang nakalilipas. Pagkarinig nito, kinumpirma ni Onso na hindi niya pinatay ang anak ni Chairman Kim. Sinabi naman ni Jimin na tutulungan niya si Onso upang matuklasan ang katotohanan. Sinimulan ni Jimin ang investigasyon sa araw na nangyari ang insidente kay Secretary Jun. Ayon sa nalaman ng direktor ng isang ospital, habang nasa telepono si Secretary Jun, paulit-ulit nitong binabanggit ang numerong 6,049. Pagkatapos, batay sa logo ng bag ni Secretary Jun na na-record sa CCTV, nagtungo si Jimin sa isang laboratory. Mula sa mga empleyado roon, nalaman niyang si Secretary Jun ay nagbigay ng 2 aplikasyon para sa DNA test. Isa roon ay para kay Onso, at ang isa naman ay isang forensic report na tanging ang nagpadala lamang ang maaaring kumuha. Kaya't hindi maaring ibunyag ng staff ang detalye sa kanya. Pagka-uwi, agad na sinabi ni Jimin kay Onso ang sitwasyon. Hinulaan niyang kung si Chairman Kim nga ang may kagagawa ng insidente kay Secretary Jun, tiyak na may kinalaman ang natitirang paternity test report sa kanya. At malamang ay may malaking lihim itong nilalaman, dahil kung si Onso lang ang may kaugnayan dito, hindi na sana kailangang itago ito. Kaya't hiniling niya kay Onso na pag-isipan ng mabuti kung ano ang ibig sabihin ng numerong 6,049. Ngunit sa ngayon, hindi pa rin alam ni Onso kung ano ang ibig sabihin ng numerong iyon. Nang hapon ding iyon, palihim na dinalaw ng dating asawa ni Jimin ang kanilang anak na babae. Ngunit habang nasa gitna ng pagbisita, nakatanggap siya ng isang agarang tawag kaya kinailangan niyang bumalik sa kumpanya.
Balak sana niyang tawagan ang guro ni Yungha para sunduin ito, ngunit sinabi ni Yungha na kaya na niyang umuwi mag-isa, kaya't umalis si Sami ng panatag ang loob. Ngunit pagkakaalis pa lamang niya, agad namang dinukot si Yungha. Samantala, habang nasa puntod, si Onso, nakatanggap siya ng litrato ng kanyang anak na nasa isang bangka. Nang makita ito, agad siyang tumawag sa numerong nakalagay sa mensahe, at doon niya nalaman na ang nasa kabilang linya ay si Chairman Kim. Sinabi ni Chairman Kim kay Onso na 10 taon na ang nakalilipas, ang anak nito ay dapat sanay nakahandusay na sa lawa. Pagkarinig nito, labis na nag-alala si Onso at dali-daling tumakbo papunta roon. Pagdating niya, nakita niyang ligtas pa rin ang kanyang anak. Gusto lang iparating ni Chairman Kim na kaya niyang kunin ang anak nito anumang oras. At dahil siya ang lola, at may legal na karapatan, wala raw sinuman ang maaaring pumihil sa kanya. Binalaan ni Chairman Kim si Onso, kung ayaw nitong mapahamak ang anak niya, mas mabuting umalis na siya. Sa kabilang banda, labis din ang pag-aalala ng pamilya ni Jimin dahil hindi nila mahanap ang bata. Sa huli, naiuwi rin ni Onso si Yungha. Gayunpaman, nagkasakit si Onso dahil sa labis na pag-aalala para sa kanyang anak. Mula sa kanyang anak, nalaman ni Jimin na si Chairman Kim ang kumuha sa bata. Nang makita ni Jimin si Hanso na nahihirapan, naunawaan niya ang lahat ng sakit at paghihirap na tiniis sa loob ng maraming taon. Mahal niya si Onso, at hindi na niya kayang lokohin ang sariling. Pagkagising ni Onso, agad ipinahayag ni Jimin ang nararamdaman niya para rito. Nagpasya siyang mamuhay kasama si Onso. Ngunit para kay Onso, hindi karapat-dapat na mahalin siya ni Jimin dahil niloko niya ito noon. Kaya agad siyang tumayo at nais nang umalis. Nang makita ito, niyakap siya ni Jimin ng mahigpit. Niyakap din siya ni Onso, at marahil sa sandaling iyon, napagtanto ni Onso na hindi lamang para sa anak niya kaya niya nilapitan si Jimin. Sa wakas, magkasama silang pumasok sa bulwagan ng kasalan. Ngunit hindi nila alam kung bakit tila malungkot ang bata. Nang magsisimula na sana ang seremonya, biglang tumayo si Yungha at lumapit kay Onso upang tanungin kung siya nga ba ang pumatay sa isang tao. Lumabas ang katotohanan, dahil ayaw makita ni Chairman Kim na maging masaya ang dalawa, sinadya nitong lapitan si Yungha. At dahil ayaw nitong magmukhang masama, ginamit niya ang dating asawa ni Jimin. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Sami na hindi na maaayos ang relasyon nila ni Jimin, kaya't nagpasya siyang umalis. Ngunit tinawagan siya ni Chairman Kim at sinabing sasabihin nito kay Yungha na si Onso ay nakapatay ng tao at nakulong. Bilang ina rin ng bata, ayaw ni Sami na masaktan si Yungha, kaya't agad siyang nagtungo sa kasalan upang pigilan si Chairman Kim. Pagdating niya, sinadyang paikutan ni Chairman Kim ang usapan. Hinihikayat niya si Sami na ikwento ang tungkol kay Onso na pumatay ng tao. Tinanong niya ito kung balak ba talaga nitong hayaang ang isang nakakatakot na babae ang maging madrasta ni Yungha. Ngunit hindi alam ni Sami kung paano pipigilan si Jimin. Alam niyang pumatay nga si Onso sa dating asawa nito, ngunit mahal pa rin ito ni Jimin. At narinig ang lahat ng ito ni Yungha na nasa silid. Nang makamit na ang layunin niya, masaya nang umalis si Chairman Kim. Maya-maya, habang nagpapatuloy ang seremonya, biglang tumayo si Yungha at hinarap si Onso. Tinanong niya ito kung siya nga ba ang pumatay sa isang tao. Sisigot sana si Jimin, ngunit tumanggi si Yungha na makinig at agad tumakbo palabas. Sa sandaling iyon, biglaang nangyari ang hindi inaasahan, bumagsak si Yungha sa sahig dahil sa lumang sakit nito. Dali-dali siyang dinala sa ospital. Pagkatapos ng pagsusuri, sinabi ng doktor na malubha ang kalagayan ni Yungha. Dahil sa iskandalong ito, nakatanggap ng matinding batikos si Sami. Nang tanungin siya ni Yanjun, ipinaliwanag niyang dumating siya roon upang pigilan ang lahat. Noon lamang niya napagtanto na nahulog siya sa bitag ni Chairman Kim. Dahil dito, nagalit si Sami at gusto na niyang hanapin si Chairman Kim upang tapusin na ito. Ngunit pinigilan siya ni Yanjun. Alam niyang kahit puntahan ni Sami si Chairman Kim, wala rin itong magagawa laban sa kanya. Kaya't siya na mismo ang nagpasya na kumilos. Samantala, bumisita si Onso kay Yungha sa ospital, ngunit hindi pa rin siya pinapansin nito. Kaya't buong tapang na sinabi ni Onso sa anak na hinding-hindi niya magagawa ang ganoong kalupit na bagay. Handa raw siyang isugal ang lahat para mapatunayan na hindi siya ganoong klaseng tao. Sa kanyang pag-uwi, nasalubong ni Onso ang dating driver ng kanyang yumaong asawa. Mula sa taong ito, nalaman niya ang isang mahalagang impormasyon, 10 taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan ng kanyang dating asawa at ni Chairman Kim sa loob ng bahay. Pagkatapos matanggap ang mahalagang balitang ito, agad na naisip ni Onso ang tungkol sa pagpunta ni Secretary Jun sa appraisal center upang magsumite ng 2 ulat ng pagsusuri sa pagiging mag-ama bago siya nahulog mula sa itaas ng gusali. Sa sandaling iyon, tila naunawaan na ni Onso kung ano ang pilit na itinatago ni Chairman Kim. Kinabukasan, lumabas na ang resulta ng medikal na pagsusuri ng kanyang anak, at napakadelikado ng kalagayan ni Yungha.
Mayroon itong pulmonary atherosclerosis at nasa huling yugto na. Kung hindi tatalab ang gamot, hindi na ito aabot ng 1 taon. Pagkarinig nito labis na nadurog ang puso ni Jimin. Gabi-gabi, mag-isa siyang nauupo sa labas ng ospital habang tahimik na umiiyak. Ang pinakamasaklap sa lahat, matapos subukan ang gamot, hindi ito nakatulong kundi lalo pang lumala ang sakit. Sa puntong ito, wala na ring magawa ang doktor. Ang tanging natitirang pag-asa ay ang mag-transplant ng baga. Ngunit hindi tulad ng ibang bahagi ng katawan, ang baga ay kinakailangang galing sa isang taong brain dead, at kadalasan ay dapat may pirmang pahintulot mula sa isang kamag-anak. Ngunit ito ay isang napakahirap na kondisyon, lalo na dahil bata pa si Yung-ha, napakababa ng tsansa na makahanap ng angkop na donor. Natatakot silang hindi ito aabot hanggang sa may matagpo ang donor. Siyempre, hindi na lang manunood si Jimin habang unti-unting nawawala ang kanyang anak. Kaya't iminungkahi niyang siya na ang mag-donate ng baga. Sinabi ng doktor na bagamat legal ang paraang ito, wala pang nakagawa ng ganyang operasyon sa bansa. Bukod pa roon, kailangan pa ng compatibility test, at napakababa ng tsansa ng tagumpay ng operasyon. Malaki ang posibilidad na hindi mabuhay ang magdodonate. Ngunit hindi iniisip ni Jimin ang panganib, ang mahalaga sa kanya ay mailigtas ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si Onso at nagsabing siya na lang ang magdodonate. Ngunit ipinaliwanag ng doktor na dahil sa uri ng operasyong ito, upang maiwasan ang personal na interes at ilegal na bentahan ng bahagi ng katawan, tanging mga legal na kamag-anak lamang ang pinapayagang mag-donate. Pagkatapos ng usapan sa doktor, pinatahan ni Jimin si Onso at sinabing pareho lang ang halaga ng sinumang magsasakripisyo para sa anak nila. Kaya't nagpasya siyang magpatuloy sa compatibility test. Pag-uwi ni Onso ng gabing iyon, laking gulat niya nang datnan si Chairman Kim na naghihintay sa bahay. Mukhang tuwang-tuwa ito at agad ginamit ang sakit ni Yung-ha para saktan ang damdamin ni Onso. Hindi na ito kinaya ni Onso kaya't bigla siyang sumugod at hinablot ang buhok ni Chairman Kim. Nagkasabunutan sila. Agad namang dumating ang secretary ni Chairman Kim at itinulak si Onso sa sahig. Bago umalis, sinigurado ni Chairman Kim na paiyakan si Onso. Gusto niyang iparanas dito ang sakit ng mawalan ng anak, tulad ng sinapit niya noon. Ngunit kahit nakahandusay sa sahig si Onso, may nakuha rin siyang mahalaga, isang hibla ng buhok ni Chairman Kim. Kinabukasan, lumabas ang resulta ng compatibility test. Hindi pasado si Jimin bilang donor. Habang hindi niya alam ang gagawin, sinabi sa kanya ni Onso na pasado siya bilang donor, dahil palihim niyang pinigilan si Jimin na sumailalim sa pagsusuri. Laking ginhawa ng pakiramdam ni Onso at ipinangako niya na ililigtas niya ang kanilang anak. Gabi-gabi, pinagmamasdan ni Jimin si Yung-ha habang natutulog sa hospital bed. Iniisip niya si Onso, na handang isakripisyo ang sarili para sa anak nila. Mahal niya ang dalawang ito. Ayaw niyang mawala ng kahit alinman sa kanila. Ngunit kailangang magkasabay silang humiga sa operating table, at walang sino man ang makakakatiyak sa kahihinatnan. Kinamuhian ni Jimin ang sarili dahil hindi siya karapat-dapat na donor. Sa gitna ng magkahalong emosyon at kawalan ng magawa, pinakawalan niya ang kanyang luha sa isang sulok ng ospital. Kinabukasan, pumunta si Onso sa doktor. Kahit pasado siya sa compatibility test, kailangan pa niyang sumailalim sa qualification review. Ayon sa batas ng Korea, upang maiwasan ang ilegal na transaksyon, kailangang dumaan sa ethics committee ang sinumang hindi legal na kamag-anak. Kahit si Onso ang tunay na ina ni Yung-ha, hindi siya itinuturing na legal na kamag-anak. Kaya kung nais niyang matransplant ang baga kay Yung-ha, kailangang pumasa siya sa ethics committee evaluation. Kaya sinimula ni Onso ang pangangalap ng ebidensyang magpapatunay na minahal at inalagaan niya ang anak sa loob ng 10 taon. Samantala, si Jimin ay napilitang tanggapin ang katotohanan, na kailangang isugal ni Onso ang kanyang buhay para sa transplant. Ngunit kahit ang pinakamasamang opsyon, hindi naging madali. Biglang nakatanggap si Jimin ng abiso mula sa direktor ng ospital, ang nakatakdang pagpupulong ng ethics committee ay kinansela. Ayon sa direktor, sobrang delikado ang operasyong ito at wala pang katulad na naitala sa bansa. Kaya't napagdesisyonan ng ospital na kanselahin ito. Ngunit may nag-alok ng mas mabuting solusyon, si Chairman Kim. Agad pumunta si Jimin kay Chairman Kim, at totoo nga, siya ang nasa likod ng pagkansela ng Ethics Council. Ngunit aniya, galit lang siya kay Onso, hindi sa bata. Idinagdag pa niyang si Yung-ha lamang ang natitirang dugo niya. Nagpanggap siyang mahal ang kanyang apo at nais nitong makakuha ng pinakamahusay na gamutan. Sinabi niya na mayroon siyang natagpuang angkop na donor at eksperto sa baga sa Japan. Kapalit lang, kailangang makipaghiwalay si Jimin kay Onso. Wala nang ibang pagpipilian si Jimin. Para mailigtas si Yung-ha, at upang hindi na rin may sakripisyo ni Onso ang sarili, pumayag siya sa kondisyon. Ngunit binyantaan niya si Chairman Kim, kung malalaman niyang nagsisinungaling ito, siya mismo ang papatay rito. Kinabukasan, habang paalis na si Onso upang dumalo sa Ethics Council,
naghihintay na si Jimin sa labas ng bahay. Sinabi nito na kinansela na ang pulong. Si Chairman Kim ang nag-ayos ng lahat upang madala si Yung-ha sa Japan para sa operasyon. Duda si Onso sa mga plano ni Chairman Kim. Ngunit aniya ni Jimin, kahit napakaliit ng pag-asa, pipilitin pa rin niyang subukan, dahil yun lang ang natitirang paraan upang mailigtas ang kanilang anak. Dagdag pa niya, hindi niya hahayaang masaktan si Onso. Pagkatapos nito, agad siyang nakipaghiwalay kay Onso. Sa sandaling iyon, naunawaan na ni Onso na, ito ang naging kondisyon ni Chairman Kim para matulungan ang anak ni Onso. Ngunit hindi mapanatag si Onso na ipaubaya ang kanyang anak kay Chairman Kim, kaya't siya na mismo ang nagpunta sa direktor ng ospital at nakiusap na baksang muli ang Ethics Council. Samantala, sa kabilang banda, habang naghahanda na si Chairman Kim sa pag-alis patungong Japan, agad siyang nag-imbita ng maraming mamamahayag sa paliparan upang muling ipagmalaki ang kanyang mga gawaing pangkawanggawa. Dahil dito, tumanggap siya ng maraming papuri. Ngunit sa kabila nito, kapansin-pansin na wala pa rin sina Jimin at Yung-ha sa paliparan. Agad niya itong tinawagan, ngunit sinabi ni Jimin na hindi na nila kailangang pumunta sa Japan dahil muling binuksan ang Ethics Committee. Lubhang nagalit si Chairman Kim sa balitang ito. Sa parehong sandali, lumabas sa malaking screen ang ulat na si Chairman Kim ay lihim na naglipat ng pondo ng kanilang kumpanya sa pamamagitan ng pagbili ng maraming painting na hindi alam ang pinagmulan. Dahil sa sunod-sunod na tanong ng mga mamamahayag, napilitan siyang mabilis na tumakas mula sa lugar. Lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Yan Jun. Bilang isang sikat na atleta sa bansa, maraming kumpanya ang nais siyang maging endorser. Sakto naman na magtatapos na ang kontrata niya sa kumpanya ni Chairman Kim, kaya agad siyang nakipagkita kay Chairman Lei, ang karibal nito. Sinadya niyang ipahiwatig na ayaw na niyang makipagpatuloy ng kontrata kay Chairman Kim dahil may mga narinig siyang masasamang balita tungkol dito. Sa panig naman ni Chairman Lei, ibinahagi niya ang isang mahalagang impormasyon, 3 taon na ang nakalilipas, si Chairman Kim ay nag-sponsor ng isang pintor na nagngangalang Hyang-ji, isang artistang hindi kailanman ipinapakita ang kanyang mukha. Karaniwang-karaniwan lamang ang mga likha ni Hyang-ji, ngunit pinaniwala ni Chairman Kim ang publiko na mataas ang halaga ng mga ito at ginamit ang pondo ng kumpanya upang bilhin ang mga iyon. Dahil dito, mabilis na tumaas ang halaga ng mga painting, at kamakailan lang ay naibenta ang isa sa halagang ilang bilyong won. Ngunit ang tanging bumibili ng mga ito ay si Chairman Kim mismo. Matapos malaman ang mahalagang balitang ito, nakipagkita si Yan Jun kay Chairman Kim sa kanyang vilya. Habang sila'y kumakain, sinadya niyang mabuhusan ng alak ang sarili at tumakbo sa loob ng bahay kunwari ay maghahanap ng banyo, ngunit ang totoo'y sumiksik siya sa isang kwartong walang nakakapansin at doon niya naitala ang ebidensya ng pagbili ni Chairman Kim ng mga painting gamit ang pondo ng kumpanya. Matapos nito, ibinigay ni Yan Jun ang lahat ng dokumentong kanyang nakalap kay Jimin, at magkasama nilang isinapubliko ito sa tulong ng pamunuan ng TV station. Dahil dito, muling binuksan ang Ethics Committee. Pagkatapos ng ilang round ng pagsusuri sa mga tugon ni Onso, nagkaisang napagdesisyonan ng komite na ang kanyang intensyon sa pagdodonate ay hindi para sa pansariling kapakinabangan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumugod si Chairman Kim sa komite at sa paawang anyo ay mariing pinuna ang Ethics Committee. Galit na galit nitong tinuligsa ang kanilang desisyon na isagawa ang isang mapanganib na operasyon kay Yung-ha nang wala siyang pahintulot. Ngunit handa na si Onso sa pagdating niya. Agad na inilabas ni Onso ang DNA test report. Nang buksan ito ni Chairman Kim, malinaw na nakasaad doon na wala siyang kaugnayang dugo kay Yung-ha. Matagal na palang alam ni Chairman Kim ang katotohanan ito, ngunit patuloy pa rin itong itinuring ang bata bilang apo, isang hakbang na may nakatagong motibo. Sa harap ng ulat na ito, hindi na nakapagsalita si Chairman Kim kundi nagngingit-ngit sa galit. Ngunit wala siyang magawa, matatag na. Tumingin si Onso at sinabi sa kanya, kahit ano pa ang gusto mong itago, unti-unti kong ilalabas ang lahat ng katotohanan. Pagbalik ni Chairman Kim sa kanyang kumpanya, sinalubong siya ng mga taga-prosekusyon. Isinilbi sa kanya ang arrest warrant dahil sa kasong Tax Evasion Act. Ito ang kasong unauthorized use of company funds, di autorisadong paggamit ng pondo ng kumpanya, ngunit nang tanungin ng mga taga-yusig, napakadalang sumagot ni Chairman Kim. Paulit-ulit niyang iginiit na may mataas na halaga ang mga likha ni HG at na ang pagbili sa mga iyon ay isang uri ng pamumuhunan para sa kumpanya. Sinabi rin niya na ang manager ng sining ang naging pabaya at hindi maayos na nagtala ng mga transaksyon. Dagdag pa niya, pinalitan na raw niya ito sa trabaho dahil kulang sa ebidensya laban dito. Dahil dito, wala ring nagawa ang mga taga-yusig kundi palayain siya pansamantala. Sa kabutihang palad, biglang bumaliktad ang sitwasyon. Naaresto ng pulisya ang sospek na lumitaw sa CCTV sa insidente ng pagbagsak ni Secretary Jun mula sa taas. Ngunit sa kabila ng lahat, mariing itinanggi ng sospek ang kanyang kasalanan. Kahit ipakita pa ng mga pulis ang kanyang litrato sa eksena noong araw na iyon, patuloy niyang iginigiit na naglalakad lang siya roon.
Dahil walang direktang ebidensya, wala ring nagawa ang mga pulis at si Jimin. Kaya't ipinakita na lang ni Jimin kay Onso ang larawan ng mga gamit na dala ng sospek. Laking gulat ni Onso nang makita ang isang pamilyar na bagay sa larawan, ang relo ng kanyang dating asawa. Mabilis na pinalaya ang sospek mula sa himpilan, ngunit agad siyang hinarang ng isang lalaki sa daan at sinabing gusto siyang makita ni Chairman Kim. Sumakay siya sa kotse at dinala sa isang lagusan. Pagkaparada, sumakay si Jimin sa sasakyan. Ipinakita ni Jimin ang larawan ng relo at ipinaliwanag na ito ay custom-made at 3 lamang ang meron sa buong bansa. Isa rito ay nawala sa lugar kung saan pinaslang ang anak ni Chairman Kim 10 taon na ang nakararaan. Nang makita ito ng sospek, agad siyang tumakbo upang tumakas, ngunit nakaabang na pala ang mga pulis at agad siyang inaresto sa lagusan. Sa interogasyon ng pulisya, upang iligtas ang kanyang sarili, inamin niyang lahat ng kanyang ginawa ay utos ni Chairman Kim. Si Secretary Jun, ayon sa kanya, ay siya nga ang pumatay. Ngunit mariin niyang itinatanggi na siya rin ang pumatay sa dating asawa ni Onso. Sinabi niya na pagdating niya sa pinangyarihan, patay na ito at dahil sa kasakiman ay kumuha lang siya ng ilang mahahalagang gamit. Isinumite rin niya sa pulisya ang recording ng utos ni Chairman Kim na patayin ang dating asawa ni Onso. Malinaw sa recording na inutusan siyang isagawa ang pagpatay at ibunto ng sisi kay Onso. Hindi nagtagal, nakakuha na ang pulisya ng arrest warrant para kay Chairman Kim. Ngunit bago pa man nila ito dakpin, laking gulat nila nang matagpuan siyang nakatayo sa harap ng istasyon ng pulisya, sinabing kusang loob siyang magpapakulong. Lahat ay naghinala na isa na namang panlilinlang ito ni Chairman Kim, ngunit laking gulat ng lahat nang inamin niya ang kanyang krimen. Sa pagtatanong, isinalaysay niya ang dahilan, noong kabataan niya, madalas siyang sakta ng kanyang asawa. Hindi na kinaya ng anak nila ang nasasaksihan kaya pinatay nito ang ama. Bagamat hindi niya tunay na anak ang batang iyon, sila'y magkasamang nabuhay. Ngunit habang lumalaki, hindi pa rin nakaligtas ang anak sa trauma ng ama, pakiramdam niya'y minamatyagan pa rin siya sa bawat sulok. Kaya tuluyan siyang nalulong sa droga upang mawala ang takot. Ayaw ni Chairman Kim na masira ang imperyong itinayo niya, kaya't ipinapatay niya ito. Ikinatwiran pa niyang hindi niya kayang makita ang anak na patuloy na naghihirap. Nang arestuhin si Chairman Kim, agad itong iniulat ng media. Ang kilalang charity figure, siya palang pumatay sa sariling anak at isinisi sa manugang. Si Onso, na pinahirapan ng 10 taon, ay sa wakas kinilala at pinatawad ng pamilya ni Jimin. Humingi rin ng tawad si Yung-ha sa kanya at muli silang nagkaayos, mahigpit silang nagyakap na parang walang nangyaring lamat. Ngunit kahit ganito, hindi pa rin sinabi ni Onso kay Yung-ha na siya ang tunay na ina nito, sapagkat magsasagawa pa sila ng operasyon, isang bagay na ngayon lamang niya mararanasan. Samantala, dumalaw si Jimin sa puntod ng ama ni Onso. Doon, mula sa tagapag-alaga ng sementeryo, natuklasan niyang ang hinahanap niyang numerong 6049 na ay numero ng puntod ng ama ni Onso. Agad siyang nagpatulong buksan ito at sa loob ay may liham at isang USB. Nang buksan niya ito, laman ng USB ang eksenang nakipagkita ang ama ni Onso sa biktima 10 taon na ang nakalilipas. Sa likuran, huminto ang isang sasakyan, nang i-zoom in ang imahe, nakita niya si Secretary Kim, ang sekretaryong laging nasa tabi ni Chairman Kim. Dumating si Secretary Kim sa bahay ni Onso at inamin sa kanya ang lihim na matagal na niyang kinikimkim. Sinabi niyang palagi lamang siyang sumusunod sa utos ni Chairman Kim. Ngunit hindi siya sinisi ni Onso. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone, at ang ringtone na iyon ang nagpabalik ng bangungot ni Onso, iyon ang parehong tunog sa gabing pinatay ang kanyang asawa. Napagtanto ni Onso, si Secretary Kim ang totoong pumatay sa kanyang asawa at ibinintang sa kanya ang krimen. Sa una, tahimik sanang hihingi ng tulong si Onso, ngunit napansin ni Secretary Kim ang kanyang kilos. Kaya't agad siyang pinigilan, itinulak sa sahig, at sinakal. Sinuntok-suntok niya si Onso hanggang mawalan ito ng malay. Sa tamang oras, dumating si Jimin. Nang makita ito ni Secretary Kim, agad siyang tumakbo. Agad namang dinala ni Jimin si Onso sa ospital. Di nagtagal, nahuli ng mga pulis si Secretary Kim sa art gallery ni Hyang-ji, sapagkat si Secretary Kim pala ang totoong artistang laging nagtatago ng mukha. Nang malaman ni Chairman Kim ang pagkakaaresto sa kanyang sekretaryo, labis siyang nag-alala. Sinabi pa niya sa abogado na huwag na siyang alalahanin, ang mahalaga ay makalabas si Secretary Kim sa kulungan. Dahil, lumabas na siya pala ang tunay na ina ni Secretary Kim. Ang dahilan ng pagpatay niya sa asawa ni Onso ay hindi dahil sa kumpanya kundi dahil sa pang-aabuso nito sa kanyang anak, si Secretary Kim. Sa wakas, nalantad ang buong katotohanan. Mariing kinundina ng publiko ang kasamaan nina Chairman Kim at Secretary Kim. At ang naghihintay sa kanila ay ang mabigat na parusa ng batas. Bago ang operasyon, nagtipon ang buong pamilya nina Onso at Jimin upang palakasin ang loob ng isa't isa. Isa na lang ang pinakamahirap na hamon ng pamilyang ito.
Kinabukasan, magkasamang nakahiga sina Anso at Yung Ha sa ospital at itinulak papasok sa operating room. Di nagtagal, minaneho ni Jimmy ng kanyang malusog na anak papunta sa isang manor, naroon na si Anso na naghihintay. Nagpakita ng himala ang operasyon. At sa wakas, ang tatlong miyembro ng pamilyang ito ay namuhay ng masaya. Nagtatapos ang pelikula dito. Maraming salamat sa panunood. Paalam at hanggang sa muli. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-on ang notification para laging updated sa mga bagong videos.